So, dito, balik tayo dito sa crime against humanity. Okay? Itong, nakita nyo guys, ang unang gagawin is arrest, tapos transfer. Iba siya sa preliminary investigation, di ba? Iba siya kasi, ang una, ito sa atin kasi guys, itong local natin, sa Supreme Court sa atin, yung saligang batas natin, i-weigh natin yung probable cause. Di ba guys? I-weigh natin yung probable cause, which is Rule 112, yung mag-complain, mag-subpoena, mag-resolution. Tapos yun, kung matigas, hindi naka-counter, or kung, tapos, yun na yun, mag-aano ng warrant of arrest eh. Yan na yun eh, kung hindi ma-settle. Di ba? Yeah. Kung if ever lang kung if ever na kailangan talagang mag-release magsasign yung judge ng ano ito ha. Nakita nyo guys, mas una yung parang mag-settle ng papel-papel muna mag-counter. Dito kasi sa ICC guys, International Criminal Court, na itong crime daw ni Aguila na matanda is crime against humanity man ang inano sa kanya guys, yung sinampa sa kanya na kaso. Okay? Ang law man sa ICC, ang law man itong crime against humanity is una man yung arrest. Di ba? So, nakakaintindihan na ba tayo dyan guys? Nakaintindihan na ba tayo yung sa atin 112 preliminary investigation para siyang iba kasi hindi ka muna huhulihin. Magsisettle muna kayo ng papel-papel. Pero dito sa ICC, hulihin ka muna. So nakita nyo guys, di ba? So kung ito ang hindi kasi natin call ito man yung law. Di ba? Ito man yung law ng ICC na member man yung Pilipinas sa United Nations. Okay? Kahit pa sasabihin nyo na withdraw na sa March 17, 2019, withdraw na. Pero yung pinail kasi ito 2017. Tapos yung final dito ng mga cases is within pasok siya sa wala pa nag-withdraw na March 19. 2019. So pasok siya. Ang membership natin sa state sa March 19. Okay? Pero hindi na issue diyan. Hindi na dapat natin pagtatalunan yung sus ko guys, nawawala-wala yung ano ko. Tingnan mo daw mo kung bumalik. Kasi ayaw ko magputol-putol. Bumalik na? Naririnig na ako? Naririnig na ako? Ito. Hi! Hello! Tingnan mo, i-on mo. Naririnig na ako? Wait, loading. Sus ko, tingnan mo ba naman? Ano mo nga yung aircon mo? Ano mo nga yung aircon? Off? Hindi, kasi naiinitan ako. So guys, mag-continue tayo guys. Sorry kasi ang hinahina ng signal. Asan na ba ako? So dito na tayo sa criminal crime against humanity. So, iba kasi dito sa International Criminal Court kasi mas una yung arrest. Bakit? Bakit mas una yung arrest? Okay. Una yung arrest, tapos ina-transfer siya. Okay? Detention, kasi
para parang yan ilalagay siya sa isang cell, para yan yung parang holding cell niya na ilagay siya sa isang detention na para i-sure na every kung merong trial hearing, a-appear siya. Isi-secure na kung papatawagin na siya, a-appear siya sa court. Okay, yun yung essence kung bakit siya uunahin ng arrest. Nagets nyo guys? Oh. Wala tayong magawa guys, yan man yung sinulat eh. 'Di ba? Yan yung sige, mag-ano na lang tayo, makibaka kung anong natin, isabi natin, pero yan na yun ang nangyayari ngayon. Okay? Yan yung nangyayari ngayon, sinasabi ko lang sa inyo. Una ang arrest, tapos itatransfer ka sa isang detention na cell para i-secure ka doon na kada may hearing, a-appear ka. Yun yung una, okay? Pangalawa, after mo nang na-arrest ka na, tapos transfer ka na, syempre, may medical exam ka na doon, di ba? Gipwesto na ka sa isa kagamay na kuan doon, holding cell, okay. Ang sunod ana is initial appearance. So, diyan pag next nimo na step after ka gidakop, gi-arrest ka, tapos gi-transfer ka sa court. Ang court kasi kung mag-ingon na kag court, gi-transfer sa court, Rome Statute manggod ni siya, guys. Ang meaning kung titingnan mo yung court doon, Hague headquarters court na naman na sa preamble, guys. Tingnan mo yung sa Rome Statute. So once na mag-topic ta about Rome Statute, as if kung magbasa ka, hindi ka magbasa na dito yung inaano mo, yung Supreme Court natin o dito sa atin. Hindi. Nagbabasa ka na ng Rome Statute, doon ka na nagre-refer. So, court na nila. Kung magsasabi ng court doon. Nagets nyo, guys? Nagets nyo, guys, na ang court is, asan yung court sa Rome Statute, International Criminal Court, yun sa Hague, yan yung parang nila, host nila ba na lugar na doon mag-hearing, doon yung korte, yung headquarters, yan, nasa sa Hague. Okay? So, yun yung una ha. Pangalawa, initial appearance. O, dyan, isasabi, i-confirm yung identity mo na, di ba, yung kailan yun, yung initial appearance niya, guys? 14 ba yun, guys? Basta sa ilang araw, nag-initial appearance siya, di ba? First appearance, initial appearance, March 14. Okay, nahuli siya March 11 ba yun? Okay? So, yun. I-confirm kung totoo ba siya talaga siya si Matandang Agila. Siya ba talaga yan? Tapos, i-inform siya sa mga sinarge sa kanya. Kaya, bakit siya hinuli? Bakit siya inarrest? In-inform siya kung anong mga charges niya. Sinabi doon, di ba? Yung sa crimes against humanity, na way ng prosecution na dapat siyang hulihin, kaya nga nag-sign din yung judge doon, na, kaya nga meron siyang warrant of arrest March 7, di ba, 3 a.m. Pero secret lang yun, kasi hindi mo pa kasi yan isasabi, guys. Saka mo na siya isasabi pag nahuli ka na. Saka na isasabi ng sino yung mga pwedeng magsabi niya ng mga sa executive level na pwede nang isasabi yan kasi nahuli na eh. Yan yun. Yan talaga, guys. Yan talaga yung rule dyan, guys. Pag ang warrant of arrest ng isang international na crime, bakit international? Kasi heinous man, grabe man na crime. Kasi usually mga head of states, usually matataas. Kaya, bakit siya secret? Bakit siya confidential? Bakit siya, ang pag-release ng warrant of arrest galing sa international court, secret muna. Saka mo na isasabi, pag nahuli na, doon mo na isasabi na nirilisan ka ng days before pa, nirilisan ka na noon. Okay? Nagets nyo, guys? Na tagpi-tagpi nyo ba, guys? Ha? Ito, sinasabi ko lang yung pagkakaintindi ko. Guys, huwag kayong magalit sa akin, ha? Kasi,
hindi man pwede rin na hindi rin ako magsasalita sa mga naintindihan ko kasi marami rin man gusto na malaman din kung anong masasabi ko sa mga pangyayari na ito. Okay? So, yun. Ano pa yun? I-inform yung mga charges niya. So, di ba doon sinabi yung murder, may mga sinabi doon, yun yung mga sinarge daw sa kanya. Okay? Ngayon, dito sa initial appearance din, sinabi din, hindi ko alam kung sinabi ba dito ha, pero based kasi sa, binasa ko kasi yung Rome Statute din. Ang interval between initial appearance to confirmation of charges, yung next step na court hearing na naman, hindi pwede ang mga kahit na anong plea. Okay? So, ano man ang mga i-plea mo, i-appeal mo, ano mo ba yan dyan na ipakiusap mo, lahat-lahat, automatic reject yan, guys. Okay? Hindi na lang siguro palagi na hindi natin to, pero kung basahin nyo talaga doon sa Rome Statute, hindi ko, kasi ako, mapagod ako, ang taas-taas, pero meron kasing isang ano doon na thought na ang interval between initial appearance to confirmation of charges. Kasi ang next step natin is confirmation of charges man, di ba? Ang crimes against humanity, ang una, i-arrest ka. Arrest and transfer. Ang sunod, i-initial appearance ka, di ba? Initial appearance ka, yung naka-blue siya, di ba? Yung naka-blue siya, tapos sinabi sa kanya doon na kung ano siya ba talaga si Rodrigo, di ba? Tapos sinabi doon kung anong sinarge sa kanya. Ganon. Tapos sinabi pa doon yung rights niya na meron siyang right ng mga translator. Okay, sinabi yan dito. Tapos meron kasing isang nakasaad dito ha, based sa aking mga nabasa din na galing din to siya sa mga sa prosecution, sa international din na law na wala, hindi daw yan inaalaw kung anong plea. Kahit na anong plea, before pa sa initial, basta between sa initial appearance to confirmation of charges, posibleng ma-reject kasi hindi yan time na para mag-plea ka. Nagets ka? Nagets nyo, guys? Pwede, based sa mga, kung naalala ko na store narrage siya, after na sa confirmation of charges, doon ka na pwede mag-plea. Kasi, mag-wait ka naman yan. After na sa confirmation of charges, tapos, di ba, meron pang 2 months, meron pang 30, ilang ba days ba yun? 60 days? Tama ba ako, guys? Tapos, saka pa didesyonan kung ma-confirm ba, so meron trial, or hindi ba? 'Di ba? Kung ma-confirm, so isasabi na doon after 2 months, isasabi na doon kailan na yung trial. Nagets nyo, guys? So kung isasabi na doon kailan na yung next na trial, sasabihin example next month, 'di ba? O kung na doon, so ang base sa stored knowledge ko, guys, na doon pwede ka kung ano nang gusto mong i-play doon, i-appeal doon. Oo. Yon yung pagkakalam ko, guys, after na sa confirmation of charges. So, malabong mag-grant yung mga appeal, yung mga plea, kung anong sa between sa initial appearance to confirmation. Kasi, ano pa man good to, guys, hindi pa siya, wala pa ng trial wala pa ng judgment 'di ba? So, marireject ka talaga niyan. Kung ano-ano mga i-play mo. Kasi, hintayin mo muna yung confirmation. Ngayon, tapos naman. Diba? Tapos na ba, guys? So, yun. Okay? So, sunod, ito sa crimes against humanity. Sunod, dito na tayo sa confirmation of charges. So, ito sa confirmation of charges, dito ang essence nito kung mapuproceed ba tayo sa trial o hindi. Kasi i-confirm ba or i-reject ba natin?
Okay?